Hindi na nga nakapagtimpi pa si dating Pangulong Duterte, nabueltahan ang dating senador na si Antonio Trillanes, matapos itong manawagan sa Marcos administration, na hayaan raw na makapasok sa bansa ang International Criminal Court o ICC, para magsagawa raw ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings. Ayun nga kay Trillanes, ang investigasyon raw ay upang patunayan na kung nagkaroon ba daw ng crime against humanity ang nakaraang administrasyon ng dating Pangulo, at noong mayor pa raw ito ng Davao City. At narito ang panawagan ng grupong Magdalo kung saan ay kabilang ang dating senador. Saad pa nila, kaming grupong Magdalo ay humihimok sa Administrasyong Marcos na payagan ang mga investigador ng ICC na makapasok sa bansa, para panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga krimen, laban sa sangkatauhan. Ito ay sa liwanag ng kamakailang pag-amin ni Duterte sa publiko na ginamit niya ang kanyang confidential intelligence funds para magsagawa ng extrajudicial killing sa kanyang mga nasasakupan sa Davao City noong siya pa ang alkalde nito. Dagdag pa nila, bilang orihinal na nagsampa ng kaso ng ICC noong 2017, nasaksihan at naidokumento natin ang mga barbaric na aksyon ng nakalipas na administrasyon, gayon din ang trauma at paghihirap na dinanas ng libu-libong biktima at kanilang mga pamilya. Tunay, matagal na ang hustisya. #papasukin ang ICC. #ikulong si Duterte. Ayun nga kay Trillanes, ay isinumite na raw ng kanyang grupong Magdalo sa ICC ang isang video, na inamin raw ni Duterte, na ginamit niya ang confidential and intelligence funds upang isagawa ang EJK sa mga taga Davao, noong siya pa ay alkalde ng nasabing lungsod. Dahil nga dito ay may tugon naman ang dating Pangulo sa mga sinasabi ni Trillanes. Sabi pa ni Duterte, alam mo Trillanes, dalawang tao lang meron sa mundo eh. Yung tao na walang prinsipyo at palutang-lutang lang, at yung taong may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang magpunta. Kung ano-anong pinapasukan mo. Hirit pa niya, harapin mo ako, puntahan mo ako sa Davao, kahit tulog pa ako, sabihin mo gisingin ako. Magharap tayo. Huwag kang magdala ng bodyguard, tayong dalawa lang, just say a word, I will be pleased to accommodate you. Wika naman ni Senador Bato de la Rosa, andyan na naman siya, akala ko na nahimik na ang tao na yan. Andyan na naman siya, nag-iingay na naman. Matagal na niyang iniingay yan, 2016 pa hanggang ngayon iniingay pa rin ang ICC niya. Ingay lang yan. Dagdag pa niya, kilala naman niya si dating Pangulong Duterte, mahilig yan sa figure of speech diba? Pumatay, anong pinatay niya? Is it the person itself, or the cause? Ito nga ang diretsahang mensahe nila sa dating senador, na nag-iingay na naman daw uli ito. Matatanda ang naghayag na nga ng komento noon si Pangulong Bongbong Marcos, na hindi makipagtulungan sa ICC. Wika pa niya, hindi tayo maaaring makipagtulungan sa ICC kung isasaalang-alang ang napakaseryosong mga tanong tungkol sa kanilang jurisdiction, at tungkol sa kung ano ang itinuturing nating panghihimasok at praktikal na pag-atake sa soberanya ng Republika, at narito naman ang maraming reaksyon at komento ng mga netizens hinggil dito. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.